Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang one-year bar rule sa impeachment. Isang mahalagang panuntunan sa ating saligang batas na unang ipinaliwanag ng Korte Suprema sa mga kasong Francisco versus House of Representatives at Gutierrez versus House of Representatives. Ayon mismo sa Kamara, ito raw ang sinusunod nilang interpretasyon kaugnay ng tatlong sunod-sunod na impeachment complaints na isinampa laban kay VP Sara. Ang sabi nila, hindi pa raw talaga initiated ang mga ito kasi wala pang referral sa Committee on Justice. Kaya hindi pa raw umaandar ang one-year bar rule. Sa halip, ang ginawa ng Kamara, gumamit sila ng isa pang paraan para ma-initiate ang impeachment. Ang pagkuha ng pirma ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para sa 4th impeachment complaint. Ito ngayon ang naging opisyal na Articles of Impeachment. Pero paano nga ba ipinaliwanag ng Korte Suprema noon ang one-year bar rule? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ang constitutional basis ng one-year bar rule. Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution states, "No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year." Ang ibig sabihin nito, isang beses lang pwedeng simulan ang impeachment proceedings laban sa iisang opisyal sa loob ng isang taon. Layunin nitong protektahan ang mga constitutional officers from political harassment at sunod-sunod na reklamo na maaaring gamitin bilang panggigipit. Pero teka, kailan ba masasabing na-initiate na ang impeachment proceeding? Diyan umiikot ang dalawang mahalagang kaso ng Korte Suprema. Let's discuss first the case of Francisco versus House of Representatives. Ang kasong ito ay tumutok sa second impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide noong 2003. Ang tanong, nalabag ba ang one-year bar rule sa pagsasampa ng ikalawang reklamo? Sabi ng Korte Suprema sa kasong yon, hindi sapat na isampa lang ang complaint. Dalawang hakbang ang kailangan para masabing na-initiate ang impeachment proceeding. Una, ang pagsasampa ng complaint, at ikalawa, ang pagsusumite o referral nito sa House Committee on Justice. Kapag na-refer na sa committee ang complaint, doon pa lang ito opisyal na considered as initiated. Mula noon, bawal lang magsimula ng panibagong impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng susunod na 12 buwan o isang taon. Punta naman tayo sa Gutierrez versus House of Representatives. Halos pareho rin ang issue sa kasong ito. Noong 2010, dalawang impeachment complaints ang isinampa laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ayon sa kanyang panig, labag sa konstitusyon ang pangalawang reklamo dahil lumalabag ito sa one-year bar rule. Ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Pinagtibay ng Korte Suprema ang doktrina sa Francisco. Hindi sapat ang filing lang. Dapat ay may referral din sa Committee on Justice bago masabing na-initiate na ang impeachment proceeding. Meron ding mga doctrinal clarifications mula sa kasong Francisco at Gutierrez. Una, ang bawal ay multiple proceedings, hindi multiple complaints. Ang linaw ng sinabi ng Korte Suprema, hindi bawal ang maraming reklamo. Pwede kang magsampa ng higit sa isa, basta ang mga ito ay pagsamasamahin at sabay na i-refer sa Committee on Justice. Isa lang kasi ang bibilangin, ang impeachment proceeding. Ang ipinagbabawal ng saligang batas ay ang pagkakaroon ng hiwa-hiwalay na proceeding sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, kapag may nauna ng complaint na na-refer sa committee, kahit gaano pa kalakas o kabigat ang mga susunod na complaint, hindi na ito pwedeng i-refer ulit dahil barred na yan ng one-year rule. In short, pwedeng magsampa ng maraming impeachment complaints, pero isang official impeachment proceeding lang ang pwedeng formal na simulan bawat taon laban sa isang opisyal. Pangalawa, nilinaw rin ng Korte Suprema na hindi pwedeng gamitin ang first-to-file tactic para sadyang harangin ang mas matibay na impeachment complaint. Kung filing lang kasi ang basihan, meaning walang referral, pwedeng maunahan ng isang mahina, hilaw o basurang reklamo ang isang seryosong kaso at magamit pa ito para abusuhin ang one-year bar rule. Kaya sabi ng Korte, hindi pa considered initiated ang impeachment hanggat walang referral sa Committee on Justice. Hindi pa umaandar ang orasan ng konstitusyon kung hindi pa kumikilos ang Kamara. Now, bakit mahalaga ang one-year bar rule?
para hindi maabuso ang impeachment bilang sandata sa politika, para hindi ma-paralyze ang gobyerno sa paulit-ulit na reklamo taon-taon, para makapag-focus ang Kongreso sa tunay na trabaho nila, ang paggawa ng batas, hindi ang walang katapusang impeachment, at para protektahan ang proseso laban sa paninira, panggigipit, at mga naghahangad lang ng pansariling interes. Sa mga kasong Francisco at Gutierrez, malinaw ang sabi ng Korte Suprema. Ang salitang initiation sa impeachment ay hindi basta filing lang. Filing plus referral ang kailangan. Kapag na-refer na sa Committee on Justice, doon pa lang formal na nagsisimula ang impeachment proceeding at doon pa lang tatakbo ang one-year bar rule. Pero teka, may bago. Sa Duterte versus House of Representatives, binago ng Korte ang dating interpretasyon. Pero pag-uusapan natin yan sa susunod kong video. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.